Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay July Bloom. Ito po yung mga bulaklak ngayon July. Ngayon po ay nag-uulan na, kaya po yung mga bulaklak po na aking mga orchids ay madaling malanta. Kaya po kahit madalian, gusto kong i-share sa inyo yung mga bulaklak na nandito ngayon para meron naman po akong ma-share sa inyo na mga bagong bulaklak ngayong July. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Dahil nga po madalian yung pag-video na to at hapon na para magsi 6 o'clock na ng gabi, gusto ko lang po na isingit ito kasi ngayon po ay Sunday. Sabi ko nga sa inyo, yung mga 3 linggo na nakakaraan talagang busy po kami. Kaya po yung mga bulaklak na nandito talaga pong nawala na at nalanta na dahil sa palaging umuulan. Yan o, tingnan nyo, wala ng polvo-polvo to. Talagang oily. Talagang pawis after kong magdilig kasi 1 linggo ko na naman ito na hindi maaasikaso yung mga orchids ko, kaya kahit na gabi na po, talagang inasikaso ko na madiligan sila. Yan, dito po tayo mag-i-start sa aking wall orchids. Ito po yung mga dancing ladies. Ilang variety pa lang po yung meron ako dyan na ma-share sa inyo ngayon. Ito po yung unang i-share ko sa inyo, itong aking mga dancing ladies na nilagay ko dito sa wall orchids. Wala pa naman pong pagbabago, kagaya po ito nung pinakita ko sa inyo last time. Ang pagbabago lang po dito ay nagkaroon na po ng bulaklak. Ito po yung mga dancing ladies. Ito, yan, meron ng mga bagong spike na lumalabas. Ito po ay kulay yellow. Dalawa po yan. Ang gusto ko sana magsabay-sabay ng bulaklak yung nandito sa wall orchids ko na to. Kaya po tuwan-tuwa ako nung makita ko tong nagkaroon ng spike itong aking mga dancing ladies o oncidium. Tapos eto first bloom under my care, dahil nung binili ko po ito ay may bulaklak na. Kaya lang, iilan-ilan lang po yung mga bulaklak nung binili ko to. Tapos, mga ilang linggo lang, nagkaroon ng panibagong spike. Kaya po, nagkaroon ng malago. Kung natatandaan nyo yung video noon na senior ko to. Yan. Ito po yung first bloom under my care after ng parang November o December ko to binili. Ngayon po ay July. Ayan, meron na naman po na nagbulaklak. Ayan, kung makikita nyo, tuwan-tuwa ako sa bulaklak na to. Kahit na napakaliit ng bulaklak, talagang masisihan ka. Tapos napakabango. Noon nga, sinabi ko na rin to sa inyo, ang bulaklak po nito ay amoy chocolate. At ang ID po nito ay Oncidium Hanuman. Ayan, ayan o. Isa pang ulit na pagpapakita sa inyo na kahit maliliit yung bulaklak na to, napakaganda at napakabango po. Tapos, eto po ulit yung kawa ng mga orchids ko. Yung dendrobium orchids. Nung isinyar ko po ito sa inyo parang last month, eto, may mga bulaklak na. Sa ngayon po, ang dami na naman na panibagong spike. Ayan o, ang hahaba. Ito yung mga bulaklak. Yan, ito naman yung stripe. Ito, maganda to eh. Ito, yung pinakita ko sa inyo dati na nagputi na. Ngayon po, yan o, white tapos may kulay bahagyang pagka violet sa kanyang mga petals. Tapos ito, yan, may mga panibagong spike at yan, ang hahaba po ng spike.
Medyo madilim na po dito, kaya lang gusto ko talaga na i-share sa inyo to bago malanta. Ang dami na po na nalanta. Ito po yung isa pa sa aking Cattleya. ID po nito ay Yuandong Red Star. Ito po yung bago niya na bulaklak kaysa doon sa last na isinyer ko sa inyo. Madalas siya magbulaklak, napakasipag po ng mga Brassavola. Tapos ito yung side ng aking mga strap leaf banda. At ito, first bloom under my care. Ayan o, kung dito po to, parang Sanderiana. Pero hybrid na po to, galing na po ito ng Thailand. Kaya po ang ID po nito ay Tawisuksa Jindawat. Noon, ayoko talagang mag-alaga ng mga strap leaf banda, natatakot ako dahil mahal nga yung mga strap leaf banda. Natatakot ako na kapag bumili ako ay mamatay lang sa pag-aalaga ko, kaya hindi ako nagbibili nun, puro Dendrobium orchids kasi mura ang Dendrobium orchids. Pero ngayon po nung na-try ko, talagang mas nagugustuhan ko na silang alagaan, at saka yung mga Cattleya. Tingnan nyo, oh, full bloom na po ito bago ko maipakita sa inyo. Itong strap leaf banda ko na to na Tawisuksa Jindawat. Ang ganda ng bulaklak ko. Full bloom na. Tapos eto pa po, nakailang pamumulaklak na po nito under my care, hindi ko na mabilang. Pero nakikita nyo naman na sinishare ko sa inyo to. Pero yung last na bulaklak nito parang hindi ko na i-share. Ayan o. Full bloom na rin to. Ayan, hindi ko na aasikaso na i-share sa inyo. Tapos, eto pa, meron pang lumalabas. Sumisilip na bagong spike. Yan, tapos, eto yung isa sa mukara ko. Ito yung Dr. Anek. Sayan X Dr. Anek. Ito yung kulay red. Ayan, sinilong ko dito sa may garahe. Full bloom na din po ito. Ayan, no. Maganda sana kung mas maliwanag pa nung na-share ko sa inyo. Kaya lang wala talagang time. Kaya kahit padilim na, i-sineshare ko po sa inyo. Tapos ito, yung isa pa sa strap leaf banda na ilang beses na po na mamulaklak. Kung ito po ay kulay brown, yung nasa petals niya na spot. Ayan, tapos ito ay kulay yellow. Ang ID nito ay Vanda Wantong Varut Leopard. And tapos ito, ang ID nito ay Wantong Suksamran Spot. And tapos ngayon napansin ko isa sa Brassavola ko, ito yata yung yellow bird. Yan, nagdilaw, pero meron namang natitira na maganda pa. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Kapapamulaklak lang nito na hindi ko na ipakita sa inyo. Tapos ito yung isa na nagbulaklak. Ang daming bulaklak nito, kaya lang hindi ko agad na-share sa inyo. Ito yung hybrid na corn phantom silver. Ayan, ito po yung bulaklak niya. Tapos ito nagbulaklak din na hindi ko na i-share sa inyo dahil madaling nalanta na ulan. Tapos ito yung si Brassavola nodosa. Ayan o, lanta na rin yung ibang bulaklak, pero nakikita ko meron na naman panibagong spike. Ang sipag nitong magbulaklak. Kaya gustong gusto ko po na alagaan yung mga Brassavola. Hindi ko pa lang talaga naasikaso na mag-repat doon. Tapos eto pa, ayan. Ito, pakita ko sa inyo ng dito nakaharap itong Dendrobium orchids na to. Hindi ko alam yung ID nito eh. Walang ID kasi doon sa paso na kinuhanan ko dati pa. Nawala na. Dati pa kasi yung mga orchids na yan. At ito yung update sa napanalunan ko sa OP. Ayan o. Price number 2.
Picture Plus Me Gulay na Pat. Ayan. Ito po ay sponsor ni Ma'am Zoraida Vasco. Diyan, ito na po yung update. Yan, sa uling ko po ito ay nilagay o tinanim. Uling po yung tinataniman. Tapos ito po yung isa sa una ko rin na itinanim sa lava rock at saka sa uling. Ito ay Special Dendrobium Orchids o King Dragon na ang ID niya ay Banana Royal. Ito po yung Banana Royal. Yellow. Ayan, nagbukas na yung ilaw. Ayan, yung ilaw na aking cellphone. At ito po yung mga dati pa na orchids na hindi ko pa nakakapit dito sa mga driftwood. Kokonti pa lang po ito. Ito po yung ilalagay ko dito. Matagal na to na nasa paso. Hindi ko pa lang po na ililipat. Ito po yung mga special dendro. To, pero maliliit lang siya. Hindi po siya yung lumalaki o humahaba yung cane. Yan, ito ang sipag mamulaklak nito. Ang dami ng beses na nagbulaklak ito. Yan o. Tsaka ang dami niya talagang magbulaklak. Ang dami niya magbigay ng spike. Ito, maliit lang siya na kulay white. Para siyang bulaklak lang ng chichirika. Diba? Kung makikita nyo, maliliit lang siya pero maganda. Wala namang amoy. Tapos yan, ito naman, nagkakaroon ng spike. At ito rin, ito pa yung isa sa mga stripe. Kulay violet. Ito, magkaiba to eh. Magkaiba sila ng kulay. Oh. Para lang sila magkamukha. Tapos may mga panibago na naman na spike. Nung summer po, i-share ko lang sa inyo, nung summer, yung araw na nagmumula doon, papunta dito. Mga nasunog po yung dahon nitong nandito sa tray. Talagang hirap na hirap ako na alagaan yan. Hanggang sa naisipan ko, isa lang to na tip sa pag-aalaga ng orchids. Kung summer at hindi nyo ganong naaalagaan yung inyong mga orchids, hindi nyo nadidiligan. Ito po, i-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko dito. Kasi nawala naman ng mga dahon to eh, nung summer. Nung minsan, tinry ko nalagyan ng tubig yung tray. Yan o, may tubig yung tray niyan. Hindi ko kasi to ganong nadidiligan kasi nga, kapag diniligan ko to lagi, mababasa itong shurak dito sa harapan ng gazebo. Kaya, ang ginagawa ko po, nilalagyan ko na lang ng tubig to. Aba, nagulat ako kahit busy ako. Nagulat ako ganito. Gumanda po yung mga dahon nila. Ganyan pala yung gagawin nyo. Huwag naman po na maraming tubig. Basta yung makakasip-sip lang po yung bunot. Yan po yung isa sa ginawa ko. Ayan o, tingnan nyo. Ang ganda. Tsaka tingnan nyo, ang daming spike na lumalabas. Ayan o. Tiyak marami pa yung lalabas. Siguro, itong ano na to, sa mga susunod na linggo. Kaya ngayon, tag-ulan na, mas maganda pala sila dito na hindi na uulan, pero babad lang sila sa kaunting tubig. Kapag naubos po ang tubig sa tray, at hindi pa tuyo yung kanilang potting media, hindi ko pa po nilalagyan ng tubig. Kapag nakita ko po na tuyo na yung kanilang potting media, itong mga bunot na to, lalagyan ko na po ulit ng tubig yan. Paulit-ulit lang po na ginagawa ko hanggang sa gumanda yung mga dahon niya at lumago. Tapos ito po, naghahanap nga ako ng tray para ganun din yung gawin ko habang hindi ko pa naaasikaso at tag-ulan pa. Kasi sa tag-ulan, yung mga panibago na kikis na lumalabas dito, namamatay po yan sa lakas ng ulan. Kaya hayaan ko na muna na dito sila. Hahanap na lang ako ulit ng tray o bibili ako ng tray para kapag tuyong-tuyo na sila, ipapatong ko na lang sa tray na may tubig, konting-konti lang.
Ito po pahabol pa yung isa sa mga um, keikis na nakuha ko sa isa sa mga orchids ko, Dendrobium orchids, na pag pinagtataniman po niya ay uling. Ayan o. May spike na naman. Parang yan yung mga kulot. Titingnan natin, i-update ko po ulit kayo kapag yan po ay nagbukahan na yung mga bulaklak nila. Ito na po yung last na i-share ko sa inyo. Ito yung mga driftwood na yung bigay ng tito ko noon. Ito, madilim na. Meron pa kasi dito na isa pang spike na gusto ko i-share sa inyo. Ito po ay kulot. Ito, pagka ganyan na pahaba yung pinaka-buds nila, pakulot po yung bulaklak niya. Hindi ko lang matandaan kung violet na may white to. I-update ko po ulit kayo kapag bumuka na yan. Tapusin ko na po itong aking video at ayun, nakita nyo yung ilaw doon. Nagbukas na kaya po talagang padilim na. At tingnan nyo naman yung itsura ko. Pasensya na po, oily na at pawisan. Dahil kahit napahapon na, mainit pa din. Kaya maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking video at hindi po nag-i-skip ng ads, at sa mga silent viewers na talaga pong laging sumusuporta sa akin, sa mga lahat po na nagko-comment na hindi ko po nare-replyan, pasensya na po kayo, pero talaga pong re-replyan ko po kayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.